Pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo. At hindi ang pagkatao ko. Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Narito ngayon ang kasaysayang pagdala ng isa nating taga-subaybay mula sa Antipolo City. Ninang! Tao po! Ninang! Aba, Jerome! Ay, halika. Tuloy kayo na, anak. Ako na sorpresa naman ako sa biglang pagdating mo. Sinadya ko pong sorpresahin kayo. Kaya hindi ko sinabing darating ako ngayon. Halika, halika. Nakakatuwa naman. At ang gwapo mo, ha? Oy, ilang taon ka na ba ngayon? Oh, matanda na ho ako, Ninang. 28 na ako. Ay, sus, bata pang edad yan para sa mga lalaki. Ay, teka, hay, kukuha kita merienda. O kaya, sumama ka na lang sa akin sa kusina. Iwan mo muna dito sa sala sa maleta mo. Apa, wag mo kayo mata ng tao, kailan ho ako. Sobra kasi ako natuwa nung makita kita. Ay, tamang-tama, may sandwich pa rito. At saka ito, juice. Oh, ayan, magmerienda ka. Salamat po. Hindi pa rin kayo nagbabago, Ninang. Oh. Nung buhay pa si Mama, pag nagpupunta kami rito, aligaga kayo sa pag-aasikaso sa amin. Parang kapatid ko na mama mo. Siya nga pala, ano't bigla kang napaluwas? Kuwan po, kasi nilipat ako ng company namin dito sa Laguna. Kaya maghahanap po ako ng apartment dito sa Santa Cruz. Ano? Abay, maluwag itong bahay ko. Naku, ikaw na bata ka. Magtatampo ako kung mangungupahan ka pa ng apartment. Dito ka na lang sa akin tumira. Medyo malayo ng konti sa papasukan kong mall ang bahay ni Ninang Amelia. Pero okay na rin. Pakotse naman ako ng company eh. Naku, kababaeng yun. Parang wala sa sarili. Biglang tumawid. Miss! Ano ba naman? Papakamatay ka ba? Sorry po. Sorry. Mukhang problemadong babaeng yan. Hindi ko siya dapat sinigawan. Kaya nabigla rin ako eh. Jerome, kumusta ang unang araw mo sa trabaho? Ayos na po, Ninang. Parang meet and greet lang. Formal lang po akong pinakilala ng general manager bilang assistant ng GM sa mall operation. Oo nga pala. Nag-graduate ka ng BS Economics sa isang kilalang university sa Davao. Tama ba ako? Opo. Kaya hindi ka takataka na kahit napakabata mo pa, assistant ka na ng general manager ng isang kilalang mall. Bakit napatitig ka sa portrait ng kinakapatid mo? Itong huli na lang po namin nabalitaan na namatay na pala anak niya, Ninang.
Kung sinabi niyo sa amin ni Papa, siguro nakapunta kami rito noon. Hindi ko na kayo inabala. Nang time na yon, alam ko nagluluksa pa rin kayo sa pagkamatay ng mama mo. Hindi rin ako nakapunta sa Davao nang pumanaw ang kaibigan ko. Okay lang po yan. Kung minsan, hadlang ang distansya ng ating mga lugar upang maipakita sa isa't isa ang pagdadamayan. Naintindihan ko po yan. Siya nga pala, nung huli kaming magkausap ng papa mo, sabi niya, may girlfriend ka na raw at mukhang yun na raw ang magiging kapalaran mo. Kayo pa rin ba? Huwag na po natin siyang pag-usapan nila. Ha? Ayoko na pong maalala babaeng yun. Laylay, ano ka ba naman? Sabi mo, muti ka nang mabundol ng kotse? Oo, Renzel. Buti nakapagpreno yung lalaki, pero muntik na ako. Konti-konti na lang. O sigurado, sinigawan ka ng driver. Ano pa? Ang sungit niya eh. Ang lakas ng sigaw sa akin. Ang laki pa naman ng boses. Siyempre magagalit yon. Kasi kung nabangga ka niya, ay abala yun. Pero issue rin sa kanya yun. O ano naman sabi mo? Wala. Makakapagsalita pa ba ako nun? Alam kong kasalanan ko naman. Yun, napatakbo na lang ako. Ikaw talaga? Kasi naman mag-iingat ka, lalo na sa pagtawid. Hindi na tulad ng dati dito sa atin sa Santa Cruz. Nung mga bata pa tayo, medyo madalang pang sasakyan. Ngayon, parang may nila na rin. Hindi ko naman kasi napansin. Sigurado lumilipad na naman yung isip mo. Yun na naman ba ang gumugulo sa isip mo? Yung ginawa ni Malaya? Kahit mahigit 1 taon nang nakakalipas, guilty pa ako sa nangyari sa kanya. Sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Papa ni Jerome itong tumatawag sa cellphone. Hello, paring Vener. Hello, Maring Amelia. Kumusta na pare? Napatawag ka. Tinawag akong inaanak mo. Sabi niya, dyan pala siya ngayon nakatira sa'yo. Aba, oo. Gusto maghanap ng apartment na marerentahan. Sabi ko naman, bakit pa siya uupa? Narito naman ang bahay ko. Bigla pala siyang inilipat ng kumpanya nila dito sa Luzon. Ang totoo, nag-request ang mapalipat sa branch nilang malayo dito sa Davao, Mare. Hindi sa sadyang inilipat. Ha? Oo. May pinagdaraanan ng inaanak mong yan. Isa pa, masama rin ang loob niya sa akin eh. Bakit? Mare, minsan papasyalan lang ako dyan, ha? Saka na ako magkukwento. Basta't bahala ka na muna sa inaanak mo, ha? Okay. Huwag ka mag-alala. Parang anak ang turing ko kay Jerome. Sige pare. Bye. Good afternoon, sir. Formal wear po ba? Suit, long sleeve po. Necktie? Thank you. Hindi ako kilala ng mga sales lady. Akala nila customer ako. Nag-inspect lang ako dito sa department store para makita ko kung anong mga dapat na improvement. Halika na naman tayo sa ladies wear section, Laylay. Gusto mo bumili ng blouse? Ang gulo mo, ha? Kanina sabi mo signature pants ang bibili mo. Ay, ngayon blouse na. Kasi naman pumipili pa ako. At saka gusto ko maging pamilyar dito sa loob ng department store. Baka kasi dito ako ma-assign. Wow, Laylay? naka-apply ka dito? Parang natatandaan ko mukha ng babae ito. Siya yung munti ko nang mabundol noong 1 linggo. Lapit ako, magsasorry ako. Excuse me. Ay, hi! Ano yun? Kuhan, para kasing namumukhaan ko yung kasama mo. Ha? Siya yung munti ko nang mabundol sa highway noong linggo.
Tama ba ako, miss? Hoy, Lai! Siya pala yun? Ako nga. Sorry kasi parang wala ako sa sarili ko Oh, noon. don't say sorry. Ako ang dapat humingi ng pasensya. Nasigawan kita. Hindi ko dapat ginawa yan. Kasalanan ko naman. No. Naging bastos ako. Dapat, inintindi ko na problemado ka naman at umiiyak. Anyway, ako si Jerome. Pwede ko bang malaman ang pangalan yung dalawa? Ay, ako si Renzo. Renzo. Siya naman si Laylay. Ay, ano ba naman, Denzel? Laylay? Oh. Nickname ba yun? Bakit Laylay? Kasi, Esmeralda yung buo niyang pangalan. Mm. Ang haba nga no? So, yun yung naging palayaw niya. Hindi na yun nawala hanggang magdalaga kami. I see. Inuulit ko, Laylay. Sorry ha, napagtaasan kita ng boses. Ha? Sige, mauna na ako sa inyo. Sige. Ang gwapo niya. Alam mo, feel ko, lumuwag yung garter ng bikini ko. Ang gaga. Laylay. Kakaiba nickname niya. Maganda siya. Pero mukhang mailap ang mga mata. Katulad ko kaya siya na meron ding mapait na pinagdaraanan. Nay Sonia, pasensya na po ha. Kasi sinama ko sa magapong paglalakwadyo tong si Laylay. Ay, nako, gusto ko nga para malibang yan. Iyak lang kasi ng iyak pag narito sa bahay. Nay! Totoo naman O, bakit? Nahihiya ka pa ba sa matalik mong kaibigan? Alam din naman niya ang buong pangyayari. Oo nga naman, Laylay. Ikaw talaga. Nahiya ka pa ba sa akin? Okay. Thank you sa maghapong gala. Nalibang ka ba? Oo. Thank you. Nay Sonia, alam niyo po, Ah. merong nakipagkilala sa amin sa mall. Ay, ang gwapo. Oh? At napansin ko po ha, malagkit ang titig dito sa anak niyo. Ewan ko lang, pero parang may kutob ako na manliligaw sa kanyang lalaking yun. Hoy! Ano ka ba? Ano? Paano ko liligawan nun? Nakakilala lang naman natin yun sa department store. At saka, mali ba ng lalaking yun kung saan ako nakatira? Hoy! Pag pag-ibig ang gumawa ng paraan, walang imposible. Ay, nako. Oh. Umuwi ka na. At nang makapagpahinga ka na rin, puro kakalokohan. Ay, hindi pa ako uuwi, ano? Dito ako magdi-dinner. Di ba, Nay Sonia? Oo nga naman. Kasabay na natin maghahaponan ng kaibigan mo, Laylay. Bakit mo naman siya pauuwiin agad? Ano pa ito nangyayari sa akin? Bakit hindi maalis sa isip ko mukha ng babaeng yun? Jerome, mag-behave ka, ha? Umalis ka sa Davao dahil may tinatakasan kang mapait na karanasan. Tapos ngayon na heto ka na naman. Naa-attract ka sa isang babaeng hindi mo lubos na kilala. Jerome, Oh, Ulysses, ikaw pala. May kailangan ka, pare? sorry Dre. Naistorbo ko yata ang pag-iisip mo. Oh, hindi naman. May naalala lang ako. O ano? Ready ka na ba? Saan? Nakalimutan mo na ba ang bilin ni GM? Sa'yo inassign ni Sir ang final interview ng mga applicant. Oh, yes. Thank you. May mga i-interview nga pala ako ngayong Monday. Nariyan na sa labi ang mga applicant. Final interview na yon. Dumaan na sa ibang interviewer. Mamaya, isa-isa na silang papapasukin ni Melba sa office mo. Bahala ka sa kanila, ha? Oh, sige, pare. Thank you, Net, ha? Ako na bahala ron. Sana naman,
naman. Matanggap ako sales lady sa mall na ito. At least, medyo malapit lang dito sa amin, isang sakay lang. Kesa naman mamasukan ako sa Maynila, dito na lang. Next! Renzel Ventura. Sir? Ikaw na. Pumasok ka na lang sa pitoang yun. Yes, sir. Final interview ko na. Sana makapasa ako. Ano ba to? Parang nanginginig yung mga tuhod ko. Oh, Lord. Tulungan niyo po ako. Ayan na. Bubuksan ko ng pinto ng opisina ng interviewer. Good morning, sir. Ikaw yung kasama ng babaeng munti ko nang mabundol, di ba? Kayo yung nakita ko sa department store. Ako nga po, sir. Manager po pala kayo dito. Assistant lang. Ang liit talaga ng mundo. Have a seat. Ay, thank you, sir. Nagulat talaga ako, sir. Pareho tayo, nagulat din ako. At aaminin ko, natuwa akong isa ka sa mga aplikante. Yan ang totoong nangyari, Maring Amelia. Pero talagang nakatakda ng kanyang promotion eh. Tamang-tama naman, umalis na yung dating assistant ng general manager dito sa mall malapit sa inyo. Kaya yun, ang inaanak mong inilagay. Nagpakasal sa iba ang girlfriend ni Jerome? Oh, buntis daw eh. Ibig sabihin, noon pa talaga siya pinagtataksila ng babaeng yon. Ang dami talagang babaeng salawahan. Awang-awa ako noon dyan kay Jerome. Dati naman hindi yan umiinom. Pero nung mangyari yon, araw-araw naglalasing yan. Mabuti naman, nakarecover agad. Ang alam ko, kaya siya nagpalipat ng destino ay para makarecover. Mukhang nakaka-recover na nga siya, pare. Pansin ko sa anak mo, medyo masaya na siya ngayon. Hindi tulad nung bagong dating pa lang siya. Padalas nakikita ko natitikilan. Ay, sana nga'y makarecover ng anak ko, Maria. Nang umalis siya sa Davao, ang panalangin ko, alam mo ba? Makatagpo siya ng babaeng papahid sa kanyang luha. May mataas na posisyon pala sa mall na pinag-applyan ko yung lalaki na muntik na makabundol sa'yo. Oh? Paano mo nalaman? Siya yung nag-final interview sa akin. Nagulat ko nga eh. Talaga? Oo. O ano nangyari sa final interview mo? Ay nako, ang layo ng ginawang final interview sa akin. Hindi konektado sa trabaho. Ano ibig mong sabihin? Tungkol sa'yo mga tinanong. Ano? Oo. Kung matagal na raw ba tayo magkaibigan, kung ilang taon ka na raw ba, kung meron ka namang boyfriend, mga ganong tanong. Basta obvious na obvious, may tama sa'yo si Jerome. Naku ha, kung maka-Jerome ka dyan, kala mo close na kayo. O, siya naman nagsabi eh. Huwag ko na raw siyang tatawagin na Sir Jerome. Pero, gusto ko mag-sorry sa'yo. Bakit ka magsasorry sa akin? Kasi sabi ni Jerome, tanggap na raw ako, pero sa isang kondisyon. Oh, anong kondisyon? Ibigay ko daw sa kanya yung cellphone number mo. At pasado na raw ako sa final interview. At ibinigay mo naman. Eh, kaya nga tanggap na ako eh. Meron na ako trabaho. Oh, bro, hirda ka talaga. Ha? May nag-text? Sino kaya to? Oh, kanino number to? Huwag ka sanang magalit. Hiningi ko sa friend mo ang cellphone number mo. Gusto kong maging kaibigan ka. Mag-friend request ako sa'yo sa Facebook, ha? Jerome. Ito yung lalaking muntik nang makabundol sa akin? Oh, anong gagawin ko? Kala ko'y di handang muling tumibok. Oh, Ransel.
Kamusta ka dito sa pasta mo? Okay lang po, sir. Medyo nakakangawit lang tumayo buong maghapon. Tiis-tiis lang. Trabaho natin yan, ha? Siya nga pala. Hindi ba uli mamamasyal dito sa mall yung kaibigan mo? Ay, sa day off ko po, sir. Yayayain ko siya. Sir ka na naman dyan. Jerome na lang. Nakakaasiwa kasi boss ko kayo dito. Okay lang yun. Pakisabi mo naman sa friend mo. I-accept niya yung friend request ko sa kanya sa Facebook. Kasi tinitignan lang yung mga message ko pero walang reply. Hayaan mo, kakausapin ko. Kasi meron pinagdadaanan yun eh. Anong pinagdaraanan? Ay, ayoko maging madaldal. Baka kasi magalit sa akin si Laylay. Basta, ikaw na lang magtanong sa kanya. Pag naging magkaibigan na kayo, ayoko siyang pangunahan. Laylay, anak, kaninang nagpunta rito yung kaibigan mo si Renzel. Narinig kong may nakikipagkaibigan daw sa'yo. Pero dinededma mo lang. Kayo na ya. Lihim pala kayo nakikinig sa amin, ha? Ito naman, oo, narinig ko lang naman eh. Hindi ko naman sinadya. Pero bakit nga ba ayaw mo makipagkaibigan daw sa tao? Ay, natatakot po ako, inay. Ano dapat mo ikatakot? Hindi ko pa rin po nakakalimutan ang nangyari sa amin ng una kong boyfriend. Ibaon mo na sa limot yun. Karaan na yun eh. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, anak, dahil wala kang kasalanan sa nangyari. Pero hanggang ngayon po, ayaw akong patahimikin ang konsensya ko. Madalas natutulala pa rin ako pag naaalala ko siya. Madalas kahit naglalakad ako sa labas, naglalo lang akong napapaiyak. Alam mo, anak, madalas ko itong marinig noon na ang gamot daw sa kabiguan sa pag-ibig, pag-ibig din. Ano pong ibig ninyong sabihin? Eh di, huwag mong sara ng puso mo sa posibleng pagpasok ng panibagong pag-ibig. Kung may gusto makipagkaibigan sa'yo, tanggapin mo. At kung may damdamin lalago sa pakikipagkaibigan yon, hayaan mo. At tingnan mo kung saan yon hahantong. Yung ibang lalaki, pag nabigo sila sa pag-ibig, umiiwas sila sa mga babae. Nangyari ba sa'yo yun? Sandali lang ako nagbukmok nilang. Inom-inom ng konti. Naglasing para madaling makatulog. Pero naiisip ko, hindi yun ang tamang way para harapin ang kabiguan. O ano ang tamang paraan sa palagay mo? Huwag sara ng puso. Hayaan ko lang na matrack uli ako sa ibang babae. Oh, very positive kang tao, anak. Kasi naisip ko rin ang isang lalaki pala, hanggat hindi nakakasal, dapat pala lagi siyang naghihintay ng tamang babaeng mamahalin niya. Kung iiwas ka makipag-close ulit sa ibang babae, how would I know na siya na pala yung matagal ko nang hinihintay? O may natagpuan ka na dito sa Laguna? Para pong gano'n na nga. Oh. Maganda siya. At nararamdaman ko, gusto ko siya. At gusto ko rin siyang makilala. Ninang, nagsisimula pa lang po ako para maging close kami. Kapag naging malinaw na lahat, ipakikilala ko siya sa inyo. Okay, tagal kitang hinanap. Laylay, sige na naman. I-accept mo na yung friend request sa'yo ni Jerome sa Facebook. Oo na. I-accept ko na. Kulit mo talaga. Kasi ako naman yung laging kinukulit ng taong yun. Pag nag-i-inspect siya doon sa mga pwesto sa department store. Tapos sabi niya pa nga, ang hina daw niya sa akin. Kasi hindi ko raw siya mabackupan sa'yo. Napapahiya na tuloy ako eh. Huwag ka na mag-worry. In-accept ko na. Talaga? Oo. Oh, ayan ang ebidensya. Tingnan mo sa FB ko, dito sa cellphone ko. Oh. Ayan, Oh, friends na kami ng boss Oo mo. nga. Siguradong matutuwa yun.
ka. At mukhang ang saya-saya mo pa. Sorry, pre. Na-excite lang ako eh. May napasagot ka sa Facebook. Hindi ko siya napasagot. Hindi ko pa naman kasi nililikawan eh. Pero tinanggap na niya ang friend request ko. Prospect pa lang. Patingin nga ng picture. Yan o. Tingnan mo. Maganda, di ba? Maganda nga. Actually, best friend siya ng isang sales lady natin. Aba, Dre. Mukhang tinamanga sa kanya. Matagal uli ako naghintay ng ganitong damdamin, pare. At ngayong nakadama uli ako ng ganito, gusto kong makita. Gusto kong makita kung saan ako dadalhin ang damdaming ito. Renzel, ang bilis naman itong Jerome na boss mo sa mall. Bakit? Anong mabilis? Kagabi, nakipag-chat siya sa akin. Ayaw ang tumigil eh. Lagpas 11 na ng gabi ha. Nag-chat pa rin kami. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na gusto mo nang matulog, na inaanto ka na? Syempre naman, nakakahiya rin. Baka sabihin niyang rude ako. Ang sabihin mo, nag-i-enjoy ka rin ka-chat siya. Tatanggi ka? Konti. The arts, kita mo? Pero sabi ko nga, ang bilis naman talaga ng Jerome na yun. Biruin mo, nagyayaya na agad na magkita raw kami. Okay naman yun. Total, nagkita na naman talaga kayo, di ba? At saka, mag-move on ka na rin. Kalimutan mo na yung pangit na nangyari doon sa una mong boyfriend. Laylay, kung ako ang tatanungin mo, tama naman yung kaibigan mo eh. Kalimutan mo na yung masakit na nangyari noon. Sabi nga niyo mga kabataan, mag-move on na. Nakakaramdam pa rin po kasi ako ng guilt, Nay. Hindi mo naman kasalanan yung nangyari. Nagkataon lang na mahina ang kanyang karakter. Kaya ginawa niya ang bagay na yun. Maniwala ka sa akin. Pag hindi mo binuksan sa tawag ng ibang pag-ibig ang puso mo, lagi na lamang takot ang mananahan dyan. At kapag nasanay ka na sa takot, baka nga tumigas na yan at hindi na matutong tumibok sa iba. Panibago. Mag-isa lang akong nagsimba. Madalas, magkasama kami nagsisimba ni Renzel. Pero kahit linggo, obligado na silang mag-duty ngayon. Peak season na raw kasi ngayon eh. Marami ng customers mga department store. Hi. Magandang umaga. Jerome? Laylay, salamat. Pinagbigyan mong paanyaya kung mag-lunch sa restaurant na ito. Mapilit ka eh. Huwag kang ma-offend, ha? Bakit parang masyado kang aloof? Ha? Sige, huwag mo na lang sagutin kung ayaw mo. Kain ka lang. Bago pa lang tayong magkakilala, inaasahan mo bang magkakwento na ako sa'yo ng mga personal na bagay sa buhay ko? No, hindi nga. Nung araw na muntik lang kitang mabundol sa highway, bakit ka umiiyak nun? Mukhang emosyonal ka. At sa tindi ng pag-iyak mo, hindi mo nakita napaparating yung kotse ko? Kasi galing ako sa Memorial Park. May dinalaw akong puntod. Puntod? Puntod ng parents mo? Patay na rin ang father ko, pero sa probinsya namin sa Bicol siya nakalibing. Iba,
Iba yung dinalaw ko dito. Oh, I see. Pagkatapos natin kumain, pwede ba kitang ihatid sa bahay niyo? Ha? Please, sige na. Magiging prangka ako sa'yo, Relay. Gusto kong ito lang maging simula ng malalim na pagkakaibigan natin. At kung po pwede, gusto kong lumampas pa ron. Kaya tagal kong naghintay na makadama uli ng ganitong damdamin. Nagdadasdal lang sa tingin. Ay, nagsisimula naman dumagsa yung mga tao sa mall. Simula na kasi ng peak season. May nag-text? Oh, si Sir Jerome yung nag-text. Bakit kayo? Renz, thank you sa information na magsisimba ang kaibigan mo. Eto, nagkita na kami. At magkasabay na nagla-lunch sa isang restaurant. Sorry, Laylay. Naging makapili ako. Pinagkanulo kita kay Sir Jerome. Nagsimba lang naman tong anak ko, pero bakit tatraso masyado? May iba pa sigurong pinuntahan nyo. Bah, sa tapat ang gate namin huminto yung kotse. Kanino na naman kayang kotse to? Aba, may naghatid na lalaki kay Laylay. Nay? Nay, Ah, may kasama po ako. Si Jerome. Magandang hapon po. magandang hapon din. Halika kayo. Tuloy kayo. Laylay, papasukin mo ang bisita mo. Mukhang masaya ang inaanak ko Anong balita? Dinang, naka-first base na po ako sa babae gusto kong pormahan. Ooh. Nakita ko siya sa simbahan. Tapos, naisama ko siya mag-lunch. Tapos, nagpahatid pa siya sa akin. Nakilala ko na nanay niya. Aba, maganda. Kaya nga po masaya ako Masaya rin ako para sa'yo. Ibig sabihin yan, nalimot mo na talaga ang dating kasintahan mo na nang iwan sa'yo. Noon ko pa siya nalimot, Ninang. Mahigit 1 taon na rin naman mula nang magpakasal siya sa ibang lalaki. Pero masayang-masaya po ako kasi kay tagal kong hinintay na dumating uli sa akin ang ganitong damdamin, Ninang. Yung muli akong magmamahal. Oy, Laylay, ha? Kwento sa akin ni Nay Sonia. Madalas nasa inyo si Jerome. Tuwing Sunday daw, magkasama kayo nagsisimba. Palasimba naman talaga ako, di ba? Kaso maaga pa naroon siya lagi sa bahay pag araw ng linggo. Sabay na kami. Seryoso siya talaga sa'yo, ha? Alam mo, nagugulat nga ako sa Jerome na yun. Masyadong agresibo. Ang bilis. Biro mo, gusto agad akong pasagutin. Ilang buwan pa lang kami magkakilala. Ay, ano ka ba? Hindi na uso ngayon yung matagal na ligawan. Yung iba nga kindatan lang, okay na Hindi naman ako ganun, ano? Kung ikaw ang babae, payag ka ba? Sa kindatan lang. Siyempre hindi rin. Kita mo na. Pero, ang maipapayo ko sa'yo, huwag mo na pakawalan si Sir Jerome. Guwapo na. May mataas pang posisyon sa trabaho. Pabor pa sa akin. At bakit naman magiging pabor sa'yo? Ay, syempre, best friend kita. Kung magiging boyfriend mo siya, di mag-best friend na rin kami. Di nakasandal ako sa padero sa trabaho. Best friend ko, ang aking boss. Luka-luka.
Natatandaan mo ba kung kailan tayo nagkakilala? Magsi 7 months na. Bakit mo na itanong yan? Maigli pa ba sa yung 7 months para malaman mo kung may pagtingin ka rin sa akin o wala? Jerome, Ako, sure na ako sa sarili ko. Mahal kita. Aaminin ko sa'yo. Nagdaan ako sa isang malungkot na karanasan sa pag-ibig. Pero hindi ako katulad ng ibang lalaki na nagmumukmuk. ako rin. May malungkot akong experience sa una kong boyfriend. Kung bibigyan mo ako ng chance, malaki ang posibilidad na mag-click tayo bilang magnopyo. Kasi pareho tayong nakaranas masaktan. Yun daw mga taong nabigo na, mas maingat na silang humawak ng relasyon. At promise, sa akin, hindi ka naiiyak. Jerome, ang kamay ko. I love you. Jerome. Hindi man ikaw ang unang pag-ibig ko. Pinapangako ko. Gusto kong ikaw na ang huling babaeng aking mamahalin. Matagal kong hinintay na muling tumibok ng ganito ang puso ko. Wala kang dapat ikatakot. Hinding-hindi ko sasaktan ang damdamin mo. Sana mapapayag mo agad ang bagong girlfriend mo na maipakilala sa akin. Naku, excited na ako mamit siya. Sana nga po, Ninang. Ay, oo nga pala. Salamat. Isinama niyo ako dito sa Memorial Park para dalawin ang puntod ng kinakapatid ko. Oo nga, magbe-birthday na kasi siya. Kaya dadalhan ko ng bulaklak at magtitirik ako ng kandila. Oh, itabi mo na dyan ang kotse. Yan ang puntod niya. Ayan po. Ako na po yung kukuha ng dala natin bulaklak sa maliit na basket. Magdadalawang taon na ngayon mula nang iwan ako ng kinakapatid mo, Jerome. Pero hanggang ngayon, parang hinihiwa pa rin ang puso ko pag naaalala kong wala na siya. Ano po bang ikinamatay ni Malaya? Juan, nagkasakit siya. Ay, sindihan na natin itong kandila. Ako na po, Ninang. Sige. Ayan. Yan, dito natin ilagay. Ayan. Siguro, pwede tayong magdasal para sa kinakapatid mo. Pati ako, kinikilig sa pagkakaroon ng best friend ko ng bagong boyfriend. At least, magiging masaya na siya ulit. Mabait ang kaibigan ko. Deserve niyang lumigaya ulit sa pag-ibig ng iba. Jerome, dito ka lang sa salas, ha? Ikukuha kita ng merienda sa kusina. Igagba kita ng juice. Sige. Ay, teka pala. Ano bang gusto mo? Juice o coffee? Ikaw sana ang gusto kong merienda. Ano? Ay, Jerome, bakit sumunod ka dito sa kitchen? Hindi ko kasi napigil Ikaw naman kasi. Anong ako naman kasi? Ngayon ko lang nakitang nakashorts ka. Oh. Ang ganda ng legs mo. Jerome, ha? Hindi ko gusto yung ganyan tingin mo. Pilyo ka. Kesyo, alam mo umalis ang nanay ko. Ang lakas ng loob mo, ha? Mahal kita.
Mahal mo rin naman ako. Hindi ba? Jerome, Ha? ano ba? Yakapin. Jerome naman. I love you. I love you. Mahal na mahal kita, Layla. Mahal na mahal kita. Mahal kita. Ba, si Renzel itong tumatawag ka. Wala bang pasok sa department store ang bruhang to? Hello, Renzel? Hello! Hoy! Wala ako basta ng kaibigan ko na maganda. Maganda ka dyan. Alam mo, pati sa boses mo, halatang happy ka na uli. Masarap ba? Hoy, ano masarap ba? Kung masarap maging boyfriend si Sir Jerome. Ikaw talaga. May double meaning ang tanong mo eh. O ano, bakit napatawag ka? Oras ng trabaho mo ah. Break time ko po. Ay, makapahinga naman sa maghabang pagtayo. Oh, ano ba nagkakaabalahan mo ngayon? Eto, hinihintay ko si Jerome. Birthday ng ninang niya. Parents niya, hindi mo pa na-meet? Nasa Davao ang papa niya eh. Matagal na raw patay ang mama niya. Kaya itong ninang niyang ito, parang mother na rin niya. Hala, lagot ka. Kakaliskisan ka ng ninang ni Jerome. Patay ka. Huwag mo nga akong takutin. Lalo akong kinakabahan eh. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung bakit nervyos ako. Samantalang, sa ninang lang naman niya ako ipakikilala. Nagsiuwian na ang mga kaibigan ko. Wala nang ibang bisita dito sa bahay. Ay, kung sa bagay, mabuti nga yun para wala nang istorbo sa pag-entertain ko sa girlfriend ni Jerome. Ay, kotse na ni Jerome yun. Sandali! Ninang, happy birthday po. Salamat. Ito po, katulad ng promise ko sa inyo, isasama ko sa birthday nyo itong girlfriend ko. Siya? Ang girlfriend mo? Opo. Bakit po? Kilala nyo si Laylay? Sinabi ko naman sa'yo, Jerome. Huwag na tayong tumuloy. Aha. Magkakilala kayo? Oo, Jerome. Kilala ko siya. Ang babae niya ng dahilan ng pagkamatay ng aking anak. Hayop kang babae ka! Umalis ka rito! Lumayas ka! Biniktima mo na ang anak ko! Huwag mo nang biktimahin ang inaanak ko! Ninang, sandali. Hindi ko maintindihan eh. Lampo ng demonyo ang babae niyan, Jerome. Layuan mo siya. Ako na nagsasabi sa iyo, lolokohin ka lamang ng malditang yan. Oh. Namatay na ang anak ko dahil sa iyo. Huwag na ang inaanak ko, Laylay. Lupayan mo ang pamilya ko! Laylay! Wait! Laylay! At ang ina pala ni Malaya, ang ninang ni Jerome? Opo, inay. Bakit hindi mo agad nalaman na si Amelia pala ang ninang na tinutukoy ng nobyo mo? Hindi naman po namin madalas mapagkwentuhanan tungkol sa kanyang ninang. Paano ngayon yan? Hindi ko nga po alam. Tiyak magagalit na rin po sa akin si Jerome. Ngayon nalaman niya ng totoo. Iiwanan niya rin ako, inay. Kahit tagal kong umiwas sa mga lalaki.
lalaki. Pero nang muli akong magmahal, bakit sa isa pang may kaugnayan pala kay Malaya? Si Renzel po siguro ito. Ako na magbubukas ng pinto. Pwede ba akong pumasok? Jerome? Tinawagan ako ni Ransel. Sabi mo raw sa kanya alis ka. Pupunta ka sa Mindoro. Bakit ganun? Hindi mo man lamang pa sasabihin sa akin ang side mo? Iiwan mo na lang ba ako basta nang hindi tinatanong kung ano damdamin ko? Jerome? Kaya tagal kong naghintay na muling magmahal. Tapos ganito mo lang tatapusin. Please, Laylay. Gusto kong marinig ang side mo. Gusto kong malaman ang punot dulo kung bakit nagpakamatay ang kinakapatid ko. Jerome, kinalaylay ka ba ng galing? Opo, Ninang. Nag-usap kami ni Laylay at alam ko na ho ang buong katotohanan. At anong kasinungalingan na sinabi niya sa'yo? Na gusto niyang mag-abroad noon dahil nurse siya. Alam niyang mas malaking kikitain niya kung sa ibang bansa siya magtatrabaho. Pero ayaw ni Malaya. Itinuloy pa rin daw niya ang pag-a-apply na isinama ng loob ng kinakapatid ko. Nang mapa-schedule ang kanyang pag-alis, noon uminom ng laso ng anak ninyo. Hindi ba kasalanan niya? Kung hindi niya pinagpilitan ang gusto niya, hindi makakaisip uminom ng lasong si Malaya. Kaya parang siya na rin ang pumatay sa kinakapatid mo. Tinaramdam kong sabi nito, Ninang. At paumanhin din sa alaala ng kinakapatid ko. Jerome? Pero weakling siya. Hindi sapat na dahilan yon para utangin niya ang sarili niyang buhay. Jerome, ano ibig mo sabihin? Alam ko, Ninang. Kasusuklaman niyo rin ako. Pero mahal ko po si Laylay. Hindi ko kaya siyang layuan. Wala kang utang na loob! Umuwi lang po ako para kunin yung mga gamit ko. Mahal ko po kayo, Ninang. At sana po, dumating ang araw na mapatawad din niyo ako. Okay, tagal ko rin nangarap na Hanggang ngayon, Malaya, hindi ko matanggap na wala ka na, anak. Pero patawarin mo ako, anak. Bakit nga ba inutang mo ang sarili mong buhay sa maliit na dahilan lamang? Dapat bang utangin ng tao ang sariling buhay niya? Dahil lamang nakatampuhan ng kanyang kasintahan. Masakit mang tanggapin. Parang totoo ang sinabi ng kinakapatid mo. Naging mahina ka sa problema, anak. Laylay, anong ginagawa mo dito sa Memorial Park? Hindi po ninyo alam. Madalas dinadalaw ko rin ang puntod ni Malaya. Masyado rin po akong nasaktan sa nangyari. Hindi ko naman po ginusto na uminom ng laso ng inyong anak. Huwag po kayong magalit sa akin. Gusto ko pong mag-abroad noon. Para rin sa kinabukasan sana naming dalawa. Pero ibang iniisip niya. Baka raw makakita ako ng iba sa abroad. Hindi ko matanggap na nawalan ako ng anak. Naiintindihan ko po. Kahit sinong ina,
ganyan ang magiging damdamin. Pero, please naman po. Alisin niyo na po ang galit sa akin. Wala po akong kasalanan sa ginawa ng inyong anak. Ninang, Jerome, narito ka rin. sana po naglubag na ang damdamin niyo. Para ko na po kayong tunay na ina, Ninang. Ikakasal na po kami ni Laylay. At ang gusto ko, naroon kayo sa aming kasal. Gusto ko, kayo ang maging katuwang ni Papa kapag nagmarcha sa araw ng kasal ko. Di ba? Sabi niyo po, parang anak na rin ang turing niyo sa akin. Meron ho bang inang nakatitiis sa kanyang anak? Tina, Pagod na rin ako magalit. Gusto ko na rin ang kapanatagan ng loob. Sige, anak. Dadalo ko sa inyong kasal. salamat po, Ninang. Salamat po, Ninang. Wala. Thank you po talaga. Laylay and Jerome, I now pronounce you husband and wife. Oh! Hi! Congrats sa inyong dalawa, ha? Tama ang sinabi sa akin ni Jerome. Lahat daw nakukuha pag lumuhod ka at dinaan mo sa dasal. May mga bagay na hindi agad natin maipagtapat sa mga taong ating pinahahalagahan, Mr. Romantico. Maraming salamat. Ako po ang inyong Mister,